Hindi nga siya normal. Tama ka, wala siya ng mga emosyong binanggit mo, pero tao pa rin siya. Ha? Kaya sana, intindihin mo na lang ang bata, Sister Belinda. Hindi man halata, pero may kapansanan si Ligaya. Dahil wala naman po akong balak na kunin siya pabalik. Ang gusto ko lang po ay makasama siya kahit saglit. Kahit habang nobis pa lang po ako at hindi pa inililipat sa ibang kumbento. Maraming salamat sa pagpapalaki sa anak ko, Sister Lorena. Pero sa ngayon, sa tingin ko, kailangan mo nang magpahinga. Ika nga, blood is thicker than water. Pero may pagkakataon na kung sino pa ang hindi mo kadugo, yun pa ang mas may malasakit para sa'yo. Ganyan po ang sinapit ni Sister Lorena, isang madre na inampon ang kakaibang batang si Ligaya. Habang pilit niyang itinataguyod ang pananampalataya at kabutihan sa puso nito, unti-unting mabubunyag ang madilim na katotohanan sa katauhan ng batang inaruga niya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon po, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo sa mga nilalang ng dilim o sa mga aswang? Kung ang simbahan ang tatanungin, hindi. Pero sa kabila nun, kahit pa isa kong madre, ako po ay naniniwala doon dahil ako ang patunay na totoo sila. Magandang araw po, Miss Anne. Ako po si Sister Lorena, isa sa mga madre sa kumbentong naging kanlungan ng mga batang ulila. Akala ko noon simple lang ang magiging buhay ko sa kumbento, pero nagbago ang lahat nang ibigay sa akin ng dating Mother Superior ang isang sanggol na napulot niya sa tapat ng simbahan. Isang sanggol na babago ng tuluyan sa buhay ko. Sister Lorena! Sister Lorena! Diyos ko! Mahabaging langit! Oh, Sister Belinda! Anong nangyayari sa'yo at bakit para kang natataranta? Sister, paano ba naman pong hindi ako matataranta? Alam niyo po bang ginawa ni Ligaya? Oh, anong ginawa niya? Pumatay ho siya ng manok. Ano naman ngayon? Ano ho? Wala man lang kayong reaksyon tungkol sa pagpatay niya sa manok? Ginilitan niya ang leg ng manok na para bang wala lang sa kanya. Naku, sister, masanay ka na sa kung ano man ang makikita mong ginagawa ni Ligaya. Ang importante, hindi taong pinatay niya. Isa pa, siya talagang pinagkatay ko ng manok dahil kapag siyang kumatay, wala nang arte-arte. Pang-ulam natin mamayang tanghali yung manok na yon. At anong oras na? Kaya siya nang pinagawa ko. Sister, tama po bang pagkakarinig ko? Kayo po ang nag-utos sa isang bata na kumatay ng manok? Sister naman! Huwag kang mag-alala. Normal sa kanya na gawin ang ganong bagay. Nagsimula siya nung 7 taong gulang pa lang siya, kaya eksperto na ang batang yun sa paggamit ng kutsilyo. Si Ligaya, hindi siya isang normal na bata. Kakaiba siya sa lahat. Iyon na nga po ang gusto kong sabihin sa'yo. Ganun po ba talaga siya? Wala siyang reaksyon sa kahit na anong nangyayari sa paligid niya? Para wala siyang pakialam sa lahat. Hindi nga siya normal. Tama ka, wala siya ng mga emosyong binanggit mo, pero tao pa rin siya. Ha? Kaya sana, intindihin mo na lang ang bata, Sister Belinda. Hindi man halata, pero may kapansanan si Ligaya. Pero hindi po ba kayo natatakot sa kanya? Bakit naman ako matatakot sa isang bata? Bata lang siya at wala pang masyadong alam. Ang kailangan nating gawin, gabayan siya at hindi katakutan. Naiintindihan mo ba ako, Sister Belinda? Susubukan ko po kayong intindihin. Natural lang naman ang naging reaksyon ni Sister Belinda kay Ligaya. Kahit sino naman kasi na bagong salta sa simbahan na ito, ganyan din ang nagiging reaksyon. Nagugulat sila sa mga kakaibang asal ni Ligaya, lalo na't naiiba ito kumpara sa isang normal na bata.
5 taong gulang pa lang siya noong huling napatingnan ko siya sa isang doktor. Ang sabi sa amin, may sakit daw siya sa utak at yon ang dahilan kung bakit wala siyang kahit na anong emosyon. Kaya kailangan niya ng mas matinding gabay para lumaki siya ng maayos dahil kung hindi, pwede raw siyang mauwi sa pagiging isang mamamatay tao. Noong una natakot talaga ako. Pero sa tulong ni Mother Superior na siyang nakapulot kay Ligaya sa harap ng kumbento, unti-unti kong hinarap ang aking takot patungkol sa pagpapalaki sa kanya. Sister, tapos ko na pong katayin ng manok na pinakakatay niyo sa akin. Meron pa po ba kayong iuutos? Maraming salamat, Ligaya. Wala na akong iuutos sa'yo kaya pwede ka nang pumasok sa kwarto mo at magbasa ng mga libro mo. Pero nabasa ko na po lahat ng mga librong naroon. Baka po pwedeng lumabas na muna ako. Gusto ko pong magpahangin at panoorin ng mga bata sa labas habang naglalaro sila ng mga larong pangtanga. Ay, Diyos ko, Ligaya! Ano ka ba naman? Bakit mo naman nasabing pantanga ang mga laro na nilalaro nila? Totoo naman po. Nag-aabulan sila at nagtatayaan. Wala naman yung kabuluhan. Naglalaro sila ng luksong baka. Pero wala namang baka sa kanila. Tao ang niluluksohan nila. O sige nga, kung pangtanga lang yung mga laro nila, bakit gusto mo silang panoorin? Hindi ko po alam. Ewan ko po pero kahit mukha sila mga tanga, gusto ko sumali sa kanila. Hindi po ba talaga ako pwedeng sumali? Ay, Ligaya, anak. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang tungkol dyan, hindi ba? Paano kung naghabulan kayo at ikaw ang taya? Paano kung maitulak mo ng malakas ang bata? Baka mapahamak yun. Baka po ba makapatay ako? Ha? Hindi naman patay agad. Baka lang kasi masaktan mo. Dumugo ang ulo o kung ano man. Mabuti nang nag-iingat tayo, hindi ba? Hindi ko naman po sila papatayin, sister. Gusto ko lang po maging kagaya nila. Normal. Pakiramdam mo ba? Hindi ka normal? Hindi naman po talaga, di ba? Ay, o siya, sige na nga. Ganito, papayagan kitang makipaglaro sa kanila pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Hinding-hindi ka mananakit ng mga bata. Kapag may isa kang nasaktan, hindi ka na rin makakaulit. Naiintindihan mo ba yon? Yun lang naman po pala. Madali lang. Huwag po kayo mag-alala at kayang-kaya kong gawin yan. Aasahan ko yan, Ligaya ha. O siya, maligo ka na at magbihis ng damit na komportable ka. Sige ho, sister. Sa unang pagkakataon, nakitaan ko ng emosyon si Ligaya. At yon ay ang pananabik. Inaamin kong hindi ko talaga siya hinahayaang maglaro kasamang ibang mga bata dahil sa takot na baka saktan niya ang kahit na sino sa kanila. Pero noong araw na yon, pakiramdam ko, hindi naman siguro masama kung papayagan ko siya kahit minsan lang. Baka sakaling pwede siyang mamuhay ng normal tulad ng ibang mga bata. Sa unang beses na nakipaglaro siya, naging maayos yon. Nagkaroon siya ng mga kaibigan. Pero sa sumunod na mga beses kung saan hindi na ako nakabantay sa kanya, biglang may nangyari. Hindi ko po kasalanang nakagat siya ng ahas. Nagtago ako sa kuweba dahil nagtatago-tagoan kami. Hindi ko naman pwedeng utusan ng isang ahas na kagatin siya para lang hindi ako mahuli, di po ba? Hindi mo nga kasalanan yon. Pero alam mong delikado sa kuweba dahil maraming mga paniki at ahas doon. Ano ba ngayon kung nakagat siya ng ahas? Kagat lang naman po yun. Para namang ikamamatay niya ang 2 maliit na kagat. Ligaya, tandaan mo ito. Delikado ang mga ahas. Maswerte na lang na walang kamandagang kumagat sa kanya dahil kung hindi, ay nako, Ligaya, hindi ka na makakapaglaro ulit. Hindi ko po maintindihan. Wala po akong kasalanan. Pero mali mo na nagtago ka sa kuweba. Isa pa, paano kung ikaw palang mapahamak doon? Hindi ka ba natatakot? Ano po ba ang nakakatakot? Sister Lorena, tama na po ang pagsermon mo kay Ligaya. Tama siya. Hindi naman niya ginusto na makagat ng ahas yung kalaro niya. At talagang kinakampihan mo na ngayon si Ligaya? Oo naman po. Dahil sabi niyo nga, hindi naman normal si Ligaya. Bata pa rin naman siya na kailangang gabayan. Hayaan niyo po at susubukan ko siyang turuan. Ay nako,
Nakahanap na ng kakampi si Ligaya. Ang mabuti pa, sumama ka na muna sa akin, Ligaya, at magpapatulong ako sa iyo sa pagwawali sa bakuran. Kailangan mong bumawi sa nagawa mong kasalanan. Tapos ko na pong basahin ang lahat ng laman ng Biblia. Pero wala naman sinabi ang Diyos na kasalanan ng pagtatago sa loob ng kuweba. Ligaya! Susunod ka ba o hindi? Susunod na nga po. May mga pagkakataon na gusto ko ng sukuan ng pagpapalaki ko kay Ligaya. Tulad na lang ng mga araw na may nagagawa siyang pagkakamali pero hindi niya inaamin. Para kasi sa kanya, tama ang lahat ng mga ginagawa niya. Gayunpaman, hindi ko siya hinahayaang maging tama palagi. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang araw na hindi ko siya pinaalalahanan kung paanong maging isang mabuting tao kahit na wala nga siyang emosyon. Unti-unti niya rin naman yung natututunan hanggang sa maging ang emosyon ng tao ay nagagawa niya na rin gayahin at unawain. Masaya po kayo, sister. Alapad po ng mga labi niyo. Oo, napakasaya ko, Ligaya. Tignan mo, ang gaganda ng mga grado mo sa eskwelahan. Hindi lang yan. Ang sabi ng guru mo sa akin, sasabitan ka raw ng medalya sa pagtatapos ng klase. Naku, napakasaya ko. Ikaw talaga ang Ligaya ko. Alam ko na po na ganyan na magiging reaksyon nyo. Alam ko na po na ganyan na magiging reaksyon nyo kapag naging ganyang kataas ang mga grado ko. Kaya pinag-igihan ko po talaga. Ha? Paano mo naman nalaman yun? Hindi naman kita pinilit na galingan sa eskwelahan dahil para sa akin, sapat ng pasadong grado. Kay Sister Belinda po. Ay, si sister talaga, oh. Nakakatuwa talaga siya. Akala mo hindi natakot sa'yo noong unang beses siyang nanirahan dito sa kumbento. Lahat naman po natatakot sa akin kapag bagong kakilala lang ako. Naku, sinabi mo pa, Ligaya. Siya nga pala. Ang mabuti pa, ipakita natin kay Father ang mga grado mo, ha, pagkatapos ng misa bukas. Alam mo, kung buhay lang si Mother Superior, sigurado akong masayang-masaya siya katulad ko. Pwede po bang dalawin natin siya sa puntod niya? Pwede. Sige, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, dadalawin natin siya. Pero sa ngayon, kailangan na nating magsimulang gumawa ng rosaryo at kandila para maisama pa sa maibebenta nila Sister Belinda bukas. Sige po, sister. Pagkagaling ko mula sa eskwelahan ni Ligaya para alamin ang grado niya, nagsimula na kaming gumawa ng mga ibinebenta namin sa simbahan sa tuwing may misa. Tumutulong din si Ligaya sa paggawa ng mga yon kahit na hindi ko siya pilitin. Masasabi ko na wala man siyang emosyon, mabait si Ligaya. Buong maghapon, nakarami naman kami ng gawa. Kinagabihan, matapos ang lahat ng mga tungkulin sa kumbento, kaagad kaming nakatulog. Si Ligaya ay kasama kong natutulog sa loob ng kwarto, kaya nang magising siya sa kalagitnaan ng payapang gabi, nagising din ako. Kaya lang, naisara na niya ang pinto nang magmulat ako ng mga mata. Sa pagtataka, agad ko siyang sinundan. Hindi ako umimik. Hindi ko siya tinawag. Hindi ko alam kung bakit, basta't sinundan ko lang siya hanggang sa makarating siya sa chapel ng kumbento. Nag-uumpisa ng dumagundong ang dibdib ko sa kaba hanggang sa marinig ko ang boses niya. Sino po kayo? Ano pong ginagawa niyo sa birhen? Sinong kausap ng batang yon? Bitawan niyo na po ang birhen. Kung ayaw niyo pong gisingin ko mga madre para mahuli po nila kayo. Sa pagkakataon yon, narinig ko ang pabulong na boses ng isang lalaki. Kaya kaagad akong naalarma. Mukhang magnanakaw yon dahil pinagbantaan niya si Ligaya na sasaktan nito. Natatarantang naghanap ako ng pwedeng ipamalo. At dahil sa pagmamadali, yung lagayan ng kandila ang nadampot ko. Kinakabahan man, mabilis kong itinulak ang pinto para hulihin ang magnanakaw pero agad namilog ang mga mata ko nang nakahandusay na sa sahig ang isang lalaki. Kahit madilim at ang liwanag lang ng buwan ang pumapasok sa bintana ang nagsisilbing liwanag sa chapel, kitang-kita ko ang hilakbot sa mga mata ng magnanakaw. Nakatingin siya kay Ligaya na naglalakad lang palapit sa kanya. Nakatalikod ang bata sa direksyon ko, kaya hindi ko makita kung ano ang itsura niya. Ligaya, tumabi ka na dyan. Ako na bahala sa magnanakaw na yan.
Sister Lorena, tulungan niyo po ako. Hindi tao si Ligaya. Sister! Joselito? Ikaw ba yan? Sister, Diyos ko, patawad po, patawad. Hindi ko na po ulit pagtatangka ang kunin ng birhen. Wag! Ligaya! Itigil mo ng pananakot sa kanya. Ligaya? Ngunit hindi ito nagpatinag. Tuloy-tuloy lang na naglakad si Ligaya patungo kay Joselito hanggang sa bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Napasinghap ako sa gulat nang maging isang malaking halimaw si Ligaya. Nabitiwan ko ang hawak kong lagayan ng kandila dahil sa pagkataranta. Nag-iiyak na si Joselito, takot na takot sa nakikita niya. Nanginginig man, napadasal ako at agad na sumalok ng holy water mula sa lagayan. Walang pagdadalawang isip na isinaboy ko yon kay Ligaya. Tumigil siya. Unti-unti, lumingon siya sa akin at nakita ko ang nakakatakot na mga mata niya. Walang tigil ang pagdarasal ko sa isip habang nakatitig sa kanya. Ligaya, itigil mo na yan! Sister Lorena, patayin po natin siya. Halin mo si Ligaya! Tumigil ka, Joselito. Hindi mo papatayin si Ligaya dahil kapag ginawa mo yan, ipakukulong kita. Hindi ako dapat makulong kung papatay ako ng isang halimaw. Hindi ka sa pagpatay ng halimaw makukulong, kundi sa pagiging magnanakaw. Ligaya, pakiusap, kumalma ka na. Alam kong hindi ka tunay na halimaw. Sige na, lumapit ka sa akin. Pero sister, baka mapatay niya po kayo. Hindi ako nawala ng pag-asa na si Ligaya pa rin ang halimaw na nasa harapan ko. Marahan at kalmado ko siyang tinawag palapit sa akin hanggang sa unti-unti bumalik siya sa anyo niya bilang tao kasunod ng mabilis niyang pagbagsak sa sahig. Oh, Diyos ko! Ligaya! Sister, huwag po kayong lumapit sa kanya at baka saktan niya po kayo. Ako ang nagpalaki sa kanya kaya alam ko na hindi niya ako sasaktan. Teka lang, alam niyo na hindi siya ordinaryong tao na isa siyang halimaw? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman na ganito siya. Teka, tulungan mo akong ihiga siya doon sa isang upuan. Pero baka magising siya at kagating niya ako. Ano? Susunod ka ba o ako mismong gigising sa kanya para kagating ka? Ano po? Ito na nga po, tutulungan ko na po kayo. Kaya lang sister, nakaubad po siya eh. Kunin mong damit niyang napunit doon. Itatabong ko muna yun sa kanya. Sige po, heto na po sister. Salamat. Sister Lorena, pwede na po ba akong umuwi? At bakit ka nagmamadaling umuwi, ha? May kasalanan ka pa, Joselito. Kailangan din nating mag-usap tungkol sa bagay na ito. Ano naman pong pag-uusapan natin? Kung tungkol po sa muntikan ko na pong pagnanakaw ng birhen, hindi ko naman po kinuha eh. Oo, tungkol dyan ang pag-uusapan natin. Pasensya na po kayo. Talagang nangangailangan lang po ako eh. Walang-wala po akong pera at may sakit po yung nanay ko. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital para ipagamot. Joselito, kung may sakit palang nanay mo at wala kang pera, bakit ang rebultong pinag-iinitan mo? Pwede ka namang lumapit sa politiko. Pwede ka naming tulungang kumausap sa mga taong kilala naming pwedeng tumulong sa inyo. Bakit ang birhen pa? Ano po kasi? Sigurado akong may taong gustong bilhin ang birhen na yan. Dahil sa mapaghimalang kakayahan niya. Tama ba ko? At sa magkanong halaga? Sapat ba para mabuhay kayo ng nanay mo na panghabang buhay? Hindi po. Patawarin ka ng Diyos, Joselito. Pero ang konsensyang dadalhin mo hanggang sa kamatayan, hindi ka patutulugin. Sabihin mo sa kung sino mang gustong bumili ng rebulto sa chapel namin. Pakisabi sa kanya na hindi siya gagaling sa kahit anumang sakit niya kung galing sa nakaw ang dahilan kung bakit niya nakuha ang mapaghimalang birhen. Opo, Sister Lorena. Pero pwede rin po ba ako makiusap? Huwag niyo pong ipagsabihin tungkol sa nagawa ko. Pakiusap po, nagkamali lang po ako. Magagalit po sa akin ang nanay ko kapag nalaman niya. Handa akong tulungan ka sa pagtatago nitong sikreto mo pero may kapalit. At yon ang pagtatago mo rin sa sikreto ni Ligaya. Pero sister, ibang kaso po yung tungkol kay Ligaya. Nakita niyo naman po, di ba? Nakakatakot siya. Aswang po yata yung tawag sa ganyan eh. Hindi po ba napulot lang siya ni Mother Superior sa harap ng kumbento? Ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya kung aswang man ang batang ito, sisiguruhin kong hindi siya makakapanakit ng tao. Kung dumating man ang araw na makapanakit siya, ako ang mananagot.
Sigurado po ba kayo? Sigurado ako. Sa atin lang ang lihim na ito, Joselito ha. Kapag nalaman to ng iba, isusuplong kita sa iyong ina. Masusunod po, sister. O siya, magtitiwala ako sa'yo. Sa ngayon, ako nang bahala dito. Umuwi ka na sa inyo dahil kailangan ka ng nanay mo. Napapikit ako ng mariin habang hinahaplos ang ulo ni Ligaya. Hindi ko alam kung ilang beses akong humugot ng malalim na hininga bago ako tuluyang dumilat at napatingin sa rebulto ng anak ng Diyos na nakapako sa krus. Pansamantala kong iniwan si Ligaya sa upuan at saka ako lumuhod sa harap niya. Buong gabi akong nagdasal. Humingi ako ng gabay at katatagan, pati na rin pag-asa na sana hindi maging mali ang desisyon kong itago ang tungkol sa katauhan ni Ligaya. Kinabukasan, ginawa kong normal ang lahat. Gumising ako ng 4:30 ng umaga pero hindi ko na ginising si Ligaya. Hinayaan ko siyang magpahinga na muna. Pagkatapos ng pang-umagang misa at meditasyon na wala si Ligaya, mukhang napansin na yon ni Sister Belinda. Sister, bakit wala po si Ligaya? Hindi ba't kasabay natin siya palagi sa pagdarasal? Unang beses ito na wala siya. Masarap ang tulog niya kaya hindi ko na muna siya ginising. Napansin kong hindi naging maganda ang tulog niya kagabi. Panay ang pag-ikot-ikot niya sa higaan kaya hinayaan ko na. Kayo rin po ba? Hindi kayo nakatulog ng maayos? Hikab po kasi kayo ng hikab eh. Talagang napansin mo pa yun ano? Oo, nahirapan akong matulog. Alam mo naman, kapag umiedad na, mabilis nang maalimpungatan kahit sa konting kaluskos lang. Sa bagay, ganyan din pong nanay ko. Ang mabuti pa, dumiretso na tayo sa kusina para ihanda ang mga tinapay na kakainin. Opo, nagugutom na rin po ako eh. Nga pala, tungkol sa nanay ni Joselito, si Marimar. Pwede bang puntahan mo siya mamaya kung wala kang ginagawa? Ang balita ko kasi, malubha na raw ang lagay niya at kailangan na siyang madala sa ospital. Pero wala silang pera, kaya hindi magawa ni Joselito. Mabuti sanang samahan mo si Joselito na pumunta kay Mayor para matulungan siya sa pagpapagamot. Ganun po ba? Sige ho, may oras naman po ako mamayang hapon. Sister Lorena! Oh, Ligaya, gising ka na pala. Halika na at samahan mo na kami sa paghahanda ng tinapay para sa almusal. Bakit hindi niyo po ako ginising? 6:00 na po. Ang sarap kasi ng tulog mo. Hayaan mo na, para naman madagdagan ng tangkad mo kahit papaano. Pero hindi po ako nakadalo sa misa. Ayos lang, hindi ka naman parurusahan ng Diyos kung hindi ka makadalo ng isang beses. Sister naman eh. Tara na at kumain ka na ng almusal. Siya nga po pala. Kagabi po. Para may naalala po akong. Mamaya natin pag-uusapan ng tungkol dyan ha. Tara na, at baka mahuli tayo. Mahaba pa ang araw at marami pa tayong gagawin. Hindi ko hinayaan si Ligaya na magkwento sa harap ng iba. Hindi ko sigurado kung bakit pero parang wala siyang alaala sa kung ano man ang nangyari kagabi. Pero hindi man niya maalala, kailangan kong banggitin ang tungkol doon sa oras na kaming dalawa na lang. Kailangang malaman niya ang katotohanan sa pagkatao niya para magawan namin ng solusyon. Hapon habang abala kami sa pagwawalis ng mga tuyong damo sa bakuran, doon ko naisipang tapatin siya tungkol sa nangyari kagabi. Pero tungkol sa sinasabi mo kanina, may naaalala ka bang nangyari kagabi? Ha, Ligaya? Meron nga po akong naaalala. Pero hindi ako sigurado kung totoo ba yon o panaginip lang. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano man yon? Nagising po ako ng madaling araw nang may marinig akong kakaibang tunog na nanggagaling sa chapel. Di po ako sigurado kung paano ko narinig yun pero nang makarating ako sa chapel, nakita ko po si Kuya Joselito na sinusubukang itakas ang isang berhen. Pagkatapos, anong nangyari? Hindi ko po alam kung anong tawag sa pakaramdam na yun, pero nakaramdam po ako ng kakaiba. Ang sabi niya po sa akin, wala po akong emosyon. Pero kagabi, para po akong punong-puno. Mabigat po ang dibdib ko at umiinit din ang ulo. Hanggang sa bigla na lang pong naging malabo ang lahat sa akin. Baka po panaginip lang. Ligaya, makinig kang mabuti sa akin. Ang nangyari kagabi,
ay totoo. Opo? Pero, paano po nangyari na hindi ko maalala ang nangyari pagkatapos? Si Kuya Joselito po, talaga po bang ninakaw niya ang birhen? Hindi niya ninakaw ang mahal na Birheng Lourdes dahil pinigilan mo siya. Hindi mo na ba naaalala? Ano po? Naalala ko po nung parang sobrang umaapaw na emosyon ko. Bigla na lang pong nanginig ang katawan ko. Pagkatapos po, nakaramdam po ako ng matinding gutom. Parang gusto ko pong kumain ng... Kumain ng ano, Ligaya? Masama po yun, sister. Anong masama? Kailangan ko po bang maging tapat? Oo, Ligaya. Kailangang tapatin mo ko sa kahit na ano, kahit pa masama. Kung gayon po, nakaramdam po ako ng matinding kagustuhan na kumain ng laman ng tao. Ligaya, totoo ba yung sinasabi mo? Di po ba ang sabi mo maging totoo po ako? Yun po ang talagang nararamdaman ko. Alam mong mali yun, ha? Huwag mong gagawin kahit na matukso ka pa. Huwag na huwag kang kakain ng tao. Hindi ko po gagawin, sister. Alam ko pong masama. Mabuti kung ganon. Pero may isang bagay pa akong sasabihin sa'yo. Tungkol ito sa pagkatao mo. Bukod pa po sa pagiging hindi ko normal? Sa tingin ko, mas mabuting sa susunod ko na lang sabihin sa'yo. Kailangan ko na munang kumpirmahin. Kailangan ko po bang magpatingin sa doktor, sister? Mukhang hindi doktor ang kailangan mo sa ngayon, Ligaya. Hindi pinaniniwalaan ng simbahan ang mga albularyo, pero sa pagkakataong ito, yun lang ang pwede kong paniwalaan. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari kay Ligaya. Kaya nang sumapit ang linggo, sumama kami kay Sister Belinda palabas ng kumbento para may maidahilan kaming umalis. Pinuntahan namin ang bahay ni Joselito dahil siya lang naman ang pwede naming hingian ng tulong sa pagkakataong yon. Sister Lorena, Ligaya, ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw lang ang pwede kong puntahan lalo na tungkol kay Ligaya. Pwede mo ba kaming tulungan? Tungkol saan po ba? Tungkol sana sa kalagayan ni Ligaya. Nagpapasalamat ako na wala kang pinagsabihan tungkol sa kanya. At kakapalan ko na rin ang mukha ko. Gusto ko sanang tulungan mo kaming makahanap ng albularyong titingin sa kanya. Ipapaalbularyo niyo po si Ligaya, pero hindi po kaya makasama kay Ligaya kung dadalhin natin siya sa albularyo. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan, hindi ba? Tama po kayo. O sige ho, may kilala po akong albularyo. Dinala ko na si nanay sa albularyong yun, pero hindi niya kami natulungan dahil natural na sakit yung meron sa kanya. Kung ganon, lehitimong albularyo pala siya. Kasi kung hindi, gagamutin niya ang nanay mo kahit na wala naman talaga siyang sakit. Kaya nga po eh. Teka, ngayon ko na po ba kayo sasamahan? Ngayon na. Kailangan nating magmadali dahil lang ipinaalam lang namin na isasama kami sa pagbebenta ng mga gawang rosaryo at kandila. Sige ho, pumasok na po muna kayo at magbibihis lang po ako saglit. Wala pa ho akong ligo eh. Nakakaya namang sumama sa inyo na amoy anghit ako. Nako, ikaw pala yung naaamoy kong amoy bayabas. Ang mabuti pa maligo ka na lang. Hihintayin ka namin. Kuskusin mo ng maigi ang kilikili mo ah. Pasensya na po kayo sister. Ilang araw na nga ho akong hindi makaligo dahil pabalik-balik kami ni nanay sa ospital. Siya nga pala. Kumusta ang nanay mo? Huwag po kayo mag-alala at ayos na po siya. Sa tulong niyo po, nakahingi kami ng pera kay Mayor at Gob. Nagawa ng paraan yung lahat ng mga gamot niya. Kaya ngayon, nagpapagaling na lang po siya. Nako, magandang balita yan, Joselito. O siya, maligo ka na bago pa kami himatayin sa amoy mo. Hihintayin ka na lang namin dito sa labas ng bahay niyo. Nakakaya naman po. Doon na lang po kayo sa loob. Hindi na, ayos na kami rito. Sariwa ang hangin. Sige po, papasok na po muna ako. Bibilisan ko lang po. Sister, ano po yung albularyo? Ang mga albularyo ay tradisyonal na manggagamot. Sa halip na doktor, sa kanila madalas unang nagpapagamot ang mga tao, lalo na't libre lang sa kanila. Donasyon lang ang kailangan. Gumagamit sila ng mga halamang gamot at saka mga dasal na makakatulong sa pagpapagaling sa pasyente nila. Pero hindi lahat ng albularyo sinusuportahan ng simbahan, lalo na yung mga nagre-ritual at tumatawag ng espiritu o
o engkanto. Para naman pong peking doktor. Bakit po hindi na lang tayo sa ospital dumiretso para magpatingin? Hindi tayo paniniwalaan ng doktor. Bakit po? May problema po ba ako? Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Basta't sumunod ka lang sa akin. At saka, wag na wag mong sasabihin sa kahit na sinong tungkol sa pagpunta natin sa albularyo, ha? Di po ba masama ang magsinungaling? Ligaya, makinig ka sa akin. May tinatawag na white lies. Ano po yung white lies? Hindi dahil nagsisinungaling masama na. Minsan, kailangan din nating magsinungaling para sa ikabubuti. Naiintindihan mo ba ako? Hindi po. Kasi kailangan pa po ba na maging tama ang pagsisinungaling? Ay naku kang bata ka, basta't wag mo na lang sabihin sa kahit na sino. Sikreto na lang muna natin ha. Hindi to pagsisinungaling. Pero, sikreto. Sige ho, hindi ko po ay pagsasabi. May mga pagkakataon talaga na mahirap paliwanagan si Ligaya, kagaya na lang nun. Kaya kinakailangan ko pang humanap ng ibang salita o paraan para lang maunawaan niya ang ibig kong sabihin. Saglit lang talaga ang itinagal ni Joselito sa loob ng bahay nila. Paglabas niya, amoy sabon na siya at maayos na ang suot na damit. Hindi katulad noong pagdating namin na mukha siyang gusgusin. Hindi na kami nagtagal pa. Dumiretso na agad kami sa bahay ng albularyong kilala niya. Nang makarating, inakala kong makakausap kaagad namin yung albularyo. Pero sa halip, kailangan pa palang pumila dahil sa dami ng taong gustong magpagamot sa kanya. Ang tagal naman pala rito, no? Hindi kaya abutin tayo ng gabi. Baka magtaka na si Sister Belinda kung bakit ang tagal naming bumalik. Ganito po talaga rito, sister. Marami kasi talagang naniniwala sa kanya tsaka mas di hamak na mura ang magpa-albularyo kaysa magpa-ospital. Ay, bahala na nga kung ano idadahilan ko kay Sister Belinda. Ang importante sa akin ngayon, mapatingnan si Ligaya. Sana lang hindi ako nagkamali sa desisyon kong ito. Sigurado po yan, sister. Nauna niya pa nga akong nalaman yung sakit sa baga ng nanay ko kaysa sa ospital eh. Talaga? Ibig sabihin, magaling pala talaga siya. Opo, kaya magtiwala po kayo sa akin. Malalaman natin kung ano nga ba talaga yung tunay na kalagayan ni Ligaya. Sana lang hindi niya tayo kainin. Di ba, Ligaya? Hindi mo naman kami kakainin, di ba? Hindi po ako kumakain ng bayabas, Kuya Joselito. Aray ko, parang imbis na matuwa dahil ligtas ako sa'yo, parang nainis pa ako ah. Magpasalamat ka na lang na ligtas ka kung sakali man. Sino nang susunod? Pumunta na rito. Oh, Sister Lorena, si Ligaya na po ang sunod. O siya, hintayin mo na lang kami dyan ha. Sige ho. Tara na, Ligaya. Anong ipapatingin mo? Anong ginagawa ng isang madre sa bahay ko? Magandang hapon, Tata Elyong. Ako nga pala si Sister Lorena. Pasensya ka na. Alam kong hindi ka gusto ng simbahan dahil tumatawag ka ng mga espiritu. Pero kailangan ko ng tulong mo. May nararamdaman akong presensya. Madilim. May kasama ka ba? Hindi ko si Ligaya, hindi ba? Hindi ho, itong kasama ko. Ligaya, halika na at lumabas ka na dyan sa likod ko. Anong? Bakit may dalang aswang ang isang madre? Ano nangyari? Aswang? Ano po yun? Ay, nako. Hindi po ba pwedeng huwag nating iparinig sa bata? Ibig sabihin, hindi niya alam? Hindi ko rin po alam, kaya po ako nandito para alamin. Kung ganon, kailangan niyang marinig ang lahat ng mga sasabihin ko kahit na bata pa siya. Hindi naman pwedeng itago mo sa kanya ang katotohanan, lalo na kung pagkatao niya yon. Ang mabuti pa, pumasok tayo sa loob ng bahay ko dahil hindi pwedeng marinig ito ng ibang tao. Baka mataranta sila kapag narinig nilang may aswang rito. Pinapasok kami ni Tata Elyong sa loob ng bahay niya. Pagkatapos ay pinaupo sa isang mahabang kawayang kahoy. Napaupo rin siya kaharap namin habang sinusuri si Ligaya. Kita sa mga mata niya ang matinding pag-aalala habang nagpapapalit-palit ang tingin niya sa aming dalawa. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong niya ako tungkol sa kung paano napunta sa akin ang bata at kung paano ko siyang pinalaki. Marami siyang mga tanong na sinagot ko rin ng tapat at detalyado. Kadalasan, ang mga aswang ay takot sa bawang at asin. Pero yung si Ligaya, sabi mo'y kumakain pa siya ng mga putahing meron nun.
Nakita mo siya noong isang gabi na nagbagong anyo at naging malahalimaw. Nagkaroon din siya ng kagustuang kumain ng laman ng tao. May dalawang posibilidad yan. Una, pwedeng hindi pa siya ganap na aswang. At pangalawa, pwedeng kalahating aswang siya at may katangian siya ng isang tao kaya ganyan ang resulta. Ano't ano man, ang mga magulang lang niya ang makasasagot ng mga tanong natin. Pero sa ngayon, ang may papayo ko lang, kailangan niyong mag-ingat dahil siguradong may kalahi na siyang nakaamoy sa pagbabagong anyo niya. At kapag nangyari yon, posibleng dalawin nila kayo. Ano ho? Dadalawin kami ng mga aswang? Oo, kaya mabuting meron kayo nito. Isabit ito sa pinto at bintana ng kwarto. Pagkatapos itong kapares nila, ang kwintas na dapat suotin ni Ligaya. Si Santo Niño po yan, hindi ba? Oo, malakas siya bilang pangontra sa mga aswang, kulam o masasamang nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Naniniwala rin ako sa mga santo, kahit na isa akong albularyo. Hindi naman demonyo ang sinasamba ko, ano? Sige ho, may tiwala naman po ako sa inyo. Pero kung sakali at nagkataon na talagang makaharap nyo ang mga aswang, kailangan nyong lumaban. Gusto nyo rin ba ng buntot pagi? Sige ho, mas maganda po kung meron din po kami niyan para mas maprotektahan ko si Ligaya. O siya, eto, isuot mo na sa kanya itong kwintas para maprotektahan na siya agad. At ito ang iba nyo pang kailangan. Maraming salamat ho, Tata Elyong. 30 ang lahat ng yan. Ano ka mo? 30? Naku, ang mahal naman ito. Akala ko libre. Sister, kahit nga mga rosaryo nyo binibenta, di ba? Sa akin pa kayang anting-anting. Sa bagay, tama ka. Naku, 50 na lang palang pera ko. Hindi ba pwedeng tumawad? Siya, sige. 25 na lang. Ay, maraming salamat po. Pasensya na ho kayo. Hindi kasi ako nakapagbenta ng rosaryo ngayong araw. Walang problema. Kung sakali man na kailangan nyo ng tulong, huwag kayong magdadalawang isip na puntahan ako, ha? Ibig po bang sabihin ito? Hindi pa sapat ang pangontrang ito? Sister, pansamantala lang ang anting-anting na yan. Darating ang araw na kakailangan ninyong harapin ang katotohanan sa pagkatao ni Ligaya. Nakakatakot ang pagbabanta ni Tata Elyong, pero ang mas ikinatatakot ko ay kung paano na lang si Ligaya. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanya bilang isang aswang. Hindi ko siya masusubaybayan sa lahat ng oras, kaya paano na lang kung sakali man na bigla siyang matakam sa laman ng tao? Paano kung magbagong anyo siya sa harap ng hindi nakakaalam ng kanyang sikreto? Punong-puno ng tanong ang isip ko habang pabalik kami sa may kumbento. Ni hindi ko napapansin ang mga nasa paligid hanggang sa tuluyan kaming nakarating. Sister Lorena, saan po ba kayo nanggaling? Bakit po ang tagal nyo? Mag-aalas 6 ng gabi. Ay, pasensya na talaga. Natagalan kami sa pinuntahan namin ni Ligaya eh. Saan po ba talaga kayo pumunta? Hindi po ba talaga pwedeng sabihin nyo sa akin? Hindi nyo po ba alam kung gaano ako nag-alala ng ilang oras kayong nawawala? Halos sabihin ko na nga po sa Mother Superior ang ginawa nyo. Pinigilan ko lang ang sarili ko. Sister Belinda, kumalma ka na muna. Bakit ka ba nagagalit? Nagpaalam naman ako sa'yo na aalis ako. At saka, hindi naman kami inabot ng gabi. Kung sakali man na matagalan kami, pwede namang kausapin ko ang Mother Superior. Hindi rin naman ako mapaparusahan para lang sa ganitong bagay. Bakit ka ba nagagalit? Ay, pasensya na po kayo na bigla lang ako. Akala ko po kasi napahamak na kayo ni Ligaya eh. Ayos lang. Pasensya ka na rin at pinag-alala ka namin. Hayaan mo at sa susunod, sa Mother Superior na ako magpapaalam at hindi na ako pupuslit lang. Kamalian ko rin naman ito. Ay, si Ligaya po. Ligaya, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Ay, salamat naman. Tara na po sa loob at maghahaponan na. Bakit po sobrang nag-aalala kayo, Sister Belinda? Aha? Aba, syempre naman. Mag-aalala talaga ako para sa inyo dahil kasama ko kayo rito sa kumbento. At saka, napalapit na kayo ni Sister Lorena sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang naging pakiramdam ko sa paraan ng pag-aalala ni Sister Belinda. Parang bukod doon, may iba pang pahiwatig ang pag-aalalang ipinakita niya.
Oo, at naging malapit talaga si Sister Belinda sa amin, pero yun ay dahil siya ang madalas na lumapit, lalo na kay Ligaya. Noong una, natatakot pa siya sa bata dahil nga sa kakaiba nitong ugali, pero hindi niya na yun alintana. Tuloy-tuloy niyang inalagaan at inunawa si Ligaya hanggang sa maging malapit na sila sa isa't isa. Bagay na hindi magawa ng ibang madre sa loob ng kumbento. Matapos namin kumain at magdasal kasama ang iba pang mga madre, nagsitungo na kami sa kanya-kanya naming kwarto para matulog. Doon, nagkaroon kami ni Ligaya ng pagkakataon na makapag-usap tungkol sa sinabi ng albularyo. Isuot mo palagi ang kwintas na yan ha. Huwag na huwag mong huhubarin kahit pa sa pagligo. At saka pala, huwag mo ring ipapakita yan sa kahit na kanino at baka magtanong sila kung para saan yan. Sister, ano po yung aswang? Ang mga aswang ay mga halimaw na kumakain ng tao. Ibig pong sabihin, halimaw ako? Kaya po ba nakaramdam ako ng kagustuhan na kumain ng laman ng tao? Oo, ayoko sanang sabihin sa iyong tungkol doon pero ang sabi ng albularyo, kailangan mo raw malaman. Magiging aswang po ba ako at kakain ng tao? Ang sabi ng albularyo, pwedeng kalahating tao ka raw. Umasa tayo na sana yun ang katauhan mo. Kasi di ba, kumakain ka ng bawang? Paborito mo nga yun sa adobo. Kaya naniniwala ako na mas malakas ang pagiging tao sa dugo mo. Nag-aalala po ba kayo sa akin, sister? Oo, nag-aalala ko para sa kaligtasan mo. Kaya nga, eto. At susundin ko ang lahat ng habili ng albularyo. Isasabit ko itong mga pangontra sa may bintana at pinto. At saka, palagi mong gagamitin ang utak mo ha. Huwag mong hahayaan na mangibabaw ang tawag ng kagustuhan mong kumain ng tao. Naiintindihan mo ba ako? Huwag na po kayo mag-alala. Kahit kailan hindi po ako kakain ng tao. Pangako ko po yan sa inyo, sister. Kung nabubuhay lang si Mother Superior Lourdes, malamang natuwang-tuwa siya sa'yo. Ligaya, minsan ba naisip mo rin na gusto mong makilala ang tunay mong mga magulang? Noon po. Pero ngayon po, na alam kong hindi pala sila tao, ayoko na po. Mas gusto ko na lang kung anong buhay ang meron ako ngayon. Ay nako, bakit ko ba kasi natanong yan sa'yo? Ang mabuti pa, matulog na tayo at maaga pa ang gising natin. Hindi ko pa nababawi ang tulog ko nung isang gabing napuyat ako ng dahil sa'yo. Ay, kaya ngayon sisiguruhin ko na magiging mahimbing ang tulog ko. Bakit po ba hindi kayo nakakatulog ng maayos? Nahihirapan din po akong matulog dahil malikot kayo sa higaan. Panay po ang likot mo. Maraming mga tanong ang gumulo sa isip ko nung mga nakaraang gabi. Pero ngayong nasagot na, makakatulog na siguro ako ng mahimbing. Sana nga po. Para naman makatulog na rin po ako. Pasensya ka na ha sa pamumuyat ko sa'yo. O tara na, matulog na tayo. Noong gabing yon, kahit na kumpirmadong isang aswang nga si Ligaya, nakatulog ako ng mahimbing na kayakap siya. Kampante ako na hindi siya magiging isang aswang na kumakain ng tao. Alam ko na makakayanan niyang pigilan ang sarili niya dahil akong nagpalaki at nagpangaral sa kanya. Kilalang kilala ko si Ligaya na parabang ako ang tunay niyang ina. Gabi-gabi akong nagdasal na sana maging maayos ang lahat, na may magandang dahilan kung bakit sa pangangalaga ko napunta si Ligaya. Pero kahit magdasal ako ng magdasal, walang magagawa yon kung nakatadhanang mangyari ang lahat. Sister Lorena! Sister Lorena! Oh, Sister Belinda, ano ka ba naman? Huwag mo naman akong ginugulat, aatakihin ako sa puso eh. Pasensya na ho kayo. Pero kailangan niyo pong makita ang nangyayari sa labas ng kumbento. Ano ba kasi yun? Malalaman niyo po kapag nakalabas na tayo. Kinakabahan naman ako sa'yo, Belinda. May masama bang nangyari? Kakatakot ang nangyari, sister. Sobra. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa lakas, halos marinig ko na ang pagkabog nito habang humahangos kami palabas ng kumbento. Pagbukas ng pinto, halos mabuwal ako sa kinatatayuan ko nang makita ang nangyari sa labas. Nagkalat ang mga patay na iba't ibang uri ng hayop. Hindi lang sila basta patay. Ang kanilang mga laman loob ay nakakalat sa kung saan-saan.
Agad akong napatakip ng ilong at bibig nang manuot ang masangsang na amoy ng mga patay na hayop. Sino ba ang may gawa nito? Ang baho! Ligaya! Hindi ka dapat lumabas ng bahay! Hindi mo dapat makita ang ganito! Bakit naman po? Lahat ng bata nandito. Oo nga, bakit pinalabas ninyo ang mga bata? Pabalikin niyo sila sa loob! Kasama po ba ako? Ano sa tingin mo? Kasama ka syempre. Pero gusto ko pong makita. Hindi dapat nakikita ng bata ang ganitong klaseng nakakadiring pangyayari. Kaya pumasok ka na doon, Ligaya. Huwag na matigas ang ulo mo. Ligaya, sige na. Makinig ka na kay Sister Lorena. Sige po, aalis na ako. Kung kailangan niyo po ng tulong sa paglilinis, tawagin niyo lang po ako. Sister Lorena, bakit niya po pinapapasok si Ligaya? Sanay naman na po siya sa mga ganitong bagay. Hinahayaan niyo nga lang siya magkatay ng buhay na manok. Pagkakamali ko yon, Belinda, at itatama ko na. Hindi ko siya dapat hinahayaang gawin ang mga yon. Hindi ho ba parang huli na ang lahat? 10 taon na si Ligaya. Malamang na nakasanayan na niya yun. 10 taon pa lang siya. Mahaba pa ang buhay niya para mabago ko pang kung anumang nakasanayan niya noon. Ang mabuti pa, magtulong-tulong na tayo sa paglilinis ng mga patay na hayop na yan. Baka may malaking hayop lang na sumalakay kagabi, kaya ganyan ang nangyari. Pero kung malaking hayop nga po, bakit dito sa tapat ng kumbento? At saka, di ba dapat narinig natin yan kagabi? Ay naku, Sister Belinda, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Malalaman natin yan sa oras na mag-imbestiga ang mga pulis tungkol sa nangyari. Sa ngayon, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano at pati ako'y nahihilo na. Sige ho. Pasensya na ho kayo, sister. Nainis po yata kayo. Hindi ko kinibo si Sister Belinda. Sa totoo lang, nakukonsensya ko na pati siya ay nadadamay sa inis na nararamdaman ko. Naiinis ako dahil sa kutob kong ang may gawa nito ay mga aswang na konektado kay Ligaya. Natatakot ako na baka nagsisimula na ang sinasabi ni Tata Elyong na darating ang araw na hindi namin maiiwasan kung ano ang nakatakdang mangyari. Bago namin nilinis ang mga patay na hayop sa harap ng kumbento, nagpatawag muna ang Mother Superior ng mga pulis. Inimbestigahan nila ang nangyari at kinumpirma na isang malaking hayop nga ang may gawa nun. Kakailanganin daw nilang maghalughog sa kagubatan para mahuli ito dahil baka hindi lang mga maliliit na hayop ang mabiktima nito sa susunod. 5:00 na, papasukin ang lahat ng mga bata sa loob. Simula ngayon, wala nang lalabas ng gabi kung hindi naman kailangan. Ay, sana mahuli na po kaagad ang hayop na yon para naman hindi tayo nag-aalala ng ganito. Sana nga. Mukhang mahihirapan na naman akong matulog dito sa kababantay. Po? Sino po bang binabantayan nyo? Ngayon lang naman nangyari to. Nagkamali lang ako ng nagamit na salita. Mahihirapan akong matulog dahil magbabantay ako. Yon ang ibig kong sabihin. Akala ko po may pinagpupuyatan kayong bantayan eh. Siya nga po pala, dumating dito si Joselito kanina nung kausap po kayo ng pulis. Talaga? Ano naman ang pinunta niya rito? Tungkol daw po kay Tatay Elyong. May pinabibigay raw po sa inyo. Ang sabi ko nga, iabot na lang sa akin at ako na mag-aabot sa'yo, pero hindi siya pumayag. Ganun ba? Ano kaya yon? Sister, sino po ba si Tata Elyong? Parang hindi ko pa po naririnig ang pangalan niya. Kaibigan ko yun sa labas ng kumbento. Hindi mo talaga siya kilala. Siya po ba ang pinuntahan niyo ni Ligaya nung lumabas kayo? Hindi mo na kailangang malaman yun. Sister, nararamdaman ko pong may tinatago kayo tungkol kay Ligaya. Kung nahihirapan po kayo, pwede kang magsabi sa akin. Hindi niyo po kailangang kimkimin ng lahat. Belinda, kung alam mo na ngang tinatago sa'yo, hindi ba pwedeng wag mo nang alamin? Kaya nga itinatago dahil ayaw ipaalam eh. Pagkatapos pipilitin mo ko. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Hindi ba parang masyado ka nang nangingialam? Hindi pag-aalala yung pinapakita mo sa akin, Belinda. Pagiging pakialamera yan. Hindi ko na pinansin pa si Sister Belinda. Dire-diretso kong umalis sa harapan niya. Pagkatapos ay tinulungan ko ang mga kasamahan naming madre sa pagsasaayos ng kumbento. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Masyado na siyang nakikialam sa lahat.
Napapansin ko na nitong mga nakaraang araw, simula nung nanggaling kami ni Ligaya sa bahay ni Tata Elyong, nagsimula rin siyang magtanong ng magtanong. Panay ang dikit niya sa akin kahit hindi naman kailangan. Hindi siya mapakali. Bagay na hindi ko maintindihan. Sa susunod na mga araw, hindi ko na pinansin pa si Belinda. Alam kong masama ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa pero minabuti kong wag na muna siyang kausapin para malaman niyang mali ang masyadong pakialam. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Ligaya, bumangon ako para sana kumuha ng maiinom na tubig. Pero bago ako makarating sa kusina, may narinig akong tila bulungan sa loob ng kwarto ni Sister Belinda. Para bang may kinakausap siya, wala naman siyang kasama. Kuryosong lumapit ako sa pinto para pakinggan ng maayos kung tama ba ang naririnig ko. Pero nabigla ako nang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Sister Belinda. Sister Lorena? Ano pong ginagawa mo rito? May kasama ka ba dyan sa loob? Wala po. Paano naman po ako magkakaroon ng kasama? Naririnig ko kasi na nagsasalita ka Nako, sister, huwag naman po kayong manakot ng ganyan. Kinakabahan po ako Baka multo po ang naririnig nyo. Sigurado po ba kayo dyan? Ay, baka guni-guni ko lang. O siya, maiwan na kita. Napadaan lang ako dito dahil pupunta ako sa kusina Iinom ako ng tubig. Ikaw, bakit lalabas ka pa? Wala po. Matutulog na po ako. Simula noong gabing yun, nakaramdam na ako ng duda pagdating kay Sister Belinda. Madalas na sumisilip o nakikinig ako sa kwarto niya para malaman kung naroon ba ulit yung narinig kong kausap niya. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang pakikialam ko dahil hindi ako likas na pakialamera. Pero hindi ko talaga mapigilan. May kung anong nagtutulak sa akin na alamin kung ano man ang sinasabi ng kutob ko. Hanggang isang araw, habang abala ko sa pagluluto ng sinabawang isda para sa pananghalian, dumating si Joselito. Sister Lorena! Sa wakas naabutan din po kita. Oh, Joselito, anong ginagawa mo rito? Teka, naalala ko na. Ang sabi ni Sister Belinda, may ipapabigay ka raw sa akin galing kay Tata Elyong, hindi ba? Opo, kaso palagi po kayong wala Saan po ba kayo pumupunta? Ano ka mo? Hindi naman ako umaalis. Dito lang ako palagi sa kumbento. Sino bang nagsasabi sa iyo niyan? Si Sister Belinda po. Sa tuwing tatanungin ko kung nandito ka, palagi niyang sinasabi na wala. Tapos hihingi niya tong papel na gustong ipabigay si ni Tata Elyong para siya na daw po yung magbigay sa'yo. Baka kasi buksan niya at basahin yung nasa loob. Ang sabi po ni Tata Elyong, ikaw lang po yung pwedeng makabasa. Bakit ganun ang sinasabi niya? Hindi naman ako umaalis Hindi ko rin po alam Pero ito po kunin mo na. Maraming salamat, Joselito. Sigurado ka bang hindi mo alam kung anong nakasulat sa papel na ito? Hindi ko po talaga alam Gusto ko rin namang malaman, pero hindi naman ako ganun kasama para usisain yung hindi naman para sa akin. Mabuti ka talagang tao, Joselito. Nadala ka lang ng hirap ng buhay kaya sinubukan mong nakawin ng rebulto sa chapel pero alam kong mabuti ka. Salamat po, Sister Lorena. Salamat din sa'yo. Teka. Tatapusin ko na muna yung pagluluto nitong ulam namin. Kumain ka na ba? Gusto mo bang dito na mananghalian? Hindi na po. Kailangan ko na po umalis at naghihintay pa po si nanay sa akin Hindi mo na ba mahihintay? Padadalang kita ng ulam. Hindi na po, ayos lang po. Alis na po ako. Teka. May gusto pa pala akong malaman. Oh, ano po yun, sister? Kung palaging sinasabi ni Sister Belinda na wala ako, paano ngayon nakapasok ka na? Hindi ka ba niya hinarangan? Hindi. Wala po kasi siya Ibang madre po yung nakausap ko. Ganun ba? O sige, salamat sa pagsagot mo. Pwede ka nang umuwi. Mag-iingat ka ha. Sige po, sister. Kakaiba talaga si Sister Belinda. Ano kayang naisip niya at nagsisinungaling siya ng ganun kay Joselito? At ano ba kasing nakasulat dito? Ano ibig sabihin nito? Diyos ko! Sister Lorena, ayos lang po ba kayo? Ligaya! Bakit nandito ka? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, magwalis ka sa may bakuran? Sister, umiiyak po kayo. Ha?
pawis lang ito. Umalis ka na muna, matatapos na ako sa pagluluto. Ano po yung papel na hawak mo? Uy, wala ito. Sige na, maghintay ka na lang sa labas. Tatawagin ko kayo kapag kakain na. Sigurado po ba kayo? Sigurado ako. Sige na, huwag ka nang mag-alala sa akin. Halatang pag-aalangan sa itsura ni Ligaya bago niya ako iniwan sa kusina. Nang tuluyan siyang makalabas, doon bumigay ang mga tuhod ko. Agad akong napaupo sa bangko habang hawak ang papel kung saan nakasulat ang sinabi ni Tata Elyong. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala kakaiba na talaga ang pakiramdam ko dahil may nangyayari na rin pala talagang hindi maganda. Sa kabila pala ng isang maamong mukha, nagtatago ang isang hindi inaasahang sikreto. Sister Lorena, ayos lang po ba kayo? Pinatawag ako ni Ligaya, ang sabi niya sa akin mukha raw hindi magandang lagay mo. Ayos lang ako. Yung batang yun talaga, sinabi ko naman sa kanya na ayos lang pero talagang ipinipilit pa rin niya. Sigurado po kayo? Kailangan niyo po ng tubig? Kasi namumutla po kayo. Sinabi ko na nga ayos lang ako, hindi ba? Sister, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ano po ba talaga nangyayari sa inyo? Bakit palagi kang galit sa akin? May nagawa ba akong masama sa'yo? Nagmamaang-maangan ka pa. Sa akin wala kang ginawa, pero kay Ligaya meron. Anong? Sister? Pag-isipan mong maigi, Belinda. Sabihin mo sa akin ang itinatago mong sikreto hanggang bukas ng umaga o ako mismo ang gagawa ng aksyon tungkol dito. Sister Lorena, ano pong nagawa sa akin ni Sister Belinda? Meron na naman po ba akong hindi naintindihang emosyon? Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng mga matatanda. At isa pa, sinabi ko na sa'yo na ayos lang ako, hindi ba? Bakit tinawag mo pa si Sister Belinda para lang tingnan ako? Sister, wala naman pong mali sa ginawa ko. Mali ang makinig sa usapan ng mga matatanda. Hala sige, kaysa makinig ka rito, tawagin mo ng mga kasamahan natin at kakain na. Binabago niyo pong usapan. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Pero ngayong bata ka pa, kahit wala kang emosyon, hindi ko hahayaang problemahin mo ang mga problemang gawa ng mga matatanda. Walang nagawa si Ligaya kundi ang sumunod sa akin. Buong araw kong hindi kinakausap si Sister Belinda. Bagay na napansin ng lahat pero walang kumikibo ni isa sa kanila. Kinagabihan, naghintay ako ng oras kung kailan ko narinig na tila may kinakausap si Sister Belinda. Gusto kong malaman kung sinong kinakausap niya bago ko siya tapatin tungkol sa katotohanan ng nililihim niyang pagkatao. Habang mahimbing ang tulog ni Ligaya, lumabas na ako sa kwarto namin at dumiretso sa kwarto ni Sister Belinda. Doon, narinig ko ulit ang usapan at sa pagkakataong ito, mas malinaw na. Boses yun ni Sister Belinda at ng isang lalaki. Malapit ka ng mabuking, Belinda. Hindi ka pa ba gagawa ng paraan para makuha ang anak natin? Bigyan mo pa ako ng kaunting pagkakataon, Gibo. Ginagawan ko naman ng paraan eh. Hindi ko lang alam kung paano dahil pinanganak na kakaiba si Ligaya. Kakaiba naman talaga siya. May emosyon man o wala. Madali lang naman siyang kunin. Kung ako lang ang masusunod, kukunin ko na siya ng walang pag-aalinlangan. Masyado ka lang kasing maarte. Ikaw lang din naman ang dahilan kung bakit napunta rito ang anak natin. Gibo, alam mo naman na hindi ko siya kayang alagaan noon. Alam ng Diyos kung gaano ako nasakta na malayo siya sa akin. Kung hindi mo pala siya kayang alagaan, hindi sana ibinigay mo na siya sa akin. Ako dapat ang nagpalaki sa kanya. Hindi yung tinago mo pa ng 1 dekada. Bibigyan na lang kita ng 1 linggo. Kung hindi mo makukuha ang anak ko mula sa banal na kumbentong ito, uubusin namin ang lahat ng taong nakatira rito. 1 linggo? Paano ko gagawin yun? Naghihinala na nga sa akin si Sister Lorena. Gawan mo ng paraan, Belinda. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig ang usapan ni Belinda at ng lalaking hindi ko kilala. Base sa pag-uusap nila, lumalabas na siya ang tunay na ama ni Ligaya. Ang sabi ni Tata Elyong, isang novice na madre ang tunay na ina ni Ligaya. Yon ay ayon sa panaginip niya. Ang novice na madring bagong pasok lang dito sa amin ay si Sister Belinda. Kaya tama ang hinala ko. Tamang siya nga ang nanay ni Ligaya. Pero bakit ginagawa niya ito?
Bakit hindi na lang siya pumunta rito at nagpakilala ng maayos? Buo ang loob kong kumatok sa pinto ng kwarto ni Sister Belinda. Nilakasan ko yon para maalarma siya at paalisin niya ang kung sino mang lalaking kausap niya. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto at dumungaw si Sister Belinda mula roon. Sister Lorena? Ano pong ginagawa niyo rito? Hating gabi na. Kailangan nating mag-usap. Tungkol po saan? Lumabas ka dyan at doon tayo mag-uusap sa chapel. Pero importante po ba talaga to? Importante ito para sa'yo. Kaya halika na. Lumabas ka na dyan at sumunod ka na lang sa akin. Wala nang nagawa si Sister Belinda nang pilitin ko siyang pumunta sa chapel. Pwedeng sa kwarto niya kami mag-usap, pero iniingatan ko lang ang sarili ko mula sa kung anumang nilalang na kasama niya. Hindi ako takot mamatay, pero takot akong iwan si Ligaya na nag-iisa o mapunta sa mga magulang niya na kagaya ni Belinda. Nang makarating na kami sa chapel, naupo kami sa harap ng altar. Gusto kong makita niya ang Diyos habang nag-uusap kami para mahiya siyang magsinungaling. Inaya ko siyang umpisahan sa simpleng pagdarasal ang usapan namin na hindi niya kinayang tanggihan. Ngayong tapos na tayo magdasal, kaharap din natin ang Diyos sa usapang ito. Kaya sana naman, hindi ka magsinungaling. Sister Lorena, pasensya na po kayo kung nagsisinungaling po ako. Huwag mo kong iyakan. Gusto kong marinig ang totoo. Hindi ang paghingi mo ng pasensya. Alam ko pong alam niyo na, kaya sasabihin ko na po sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Si Ligaya ho, anak ko ho siya. Bakit mo kami niloko? Bakit hindi ka nagpakilala noong una pa lang? Dahil wala naman po akong balak na kunin siya pabalik. Ang gusto ko lang po ay makasama siya kahit saglit. Kahit habang novice pa lang po ako at hindi pa inililipat sa ibang kumbento. Hindi mo ako maloloko, Belinda. Narinig kong usapan ninyo ng kung sino mang halimaw na lalaking nasa loob ng kwarto mo. Ano po? Narinig niyo pong usapan namin? Oo, malinaw kong narinig na gusto niyong kunin si Ligaya. Sino kayo para iwan lang basta ang isang sanggol at balikan na lang kung kailan niyo gustong balikan? Mali po kayo sa pagkakaintindi sa sitwasyon. Magpapaliwanag po ako, Sister Lorena. O sige, ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Ayaw kong mag-iwan ka ng kahit na kaunting detalye. Ang totoo po niyan, nagkamali ako. Napakalaki ng pagkakamali kong umibig sa isang aswang. Mula pagkabata, itinakda na ng mga magulang ko na magiging isa akong madre. Kaya nagmadre po ako pagkatapos kong mag-aral ng high school. Pero habang nasasanay ako bilang madre, nakilala ko si Gibo, ang tatay ni Ligaya. Noong una, hindi ko alam na isa pala siyang aswang at nililinlang niya lang ako. Nagtiwala ako sa kanya. Ibinigay ko ang lahat hanggang sa magdalang tao ako. Itinago ko sa mga magulang ko ang kalagayan ko hanggang sa... Sabi sa akin ni Gibo na huwag ko raw munang sasabihin sa kanila at baka ipalaglag nila ang bata. Pero nung kabuuan ko na, natuklasan ko ang totoong pagkatao ni Gibo. Nalaman ko na gusto niya lang palang magkaanak at magkaroon ng tagapagmana niya bilang isang aswang. Kaya itinakas ko si Ligaya. Nanganak ako mag-isa at iniwan si Ligaya kay Mother Superior Lourdes saka ako umalis. Wala na sana akong balak na balikan si Ligaya pero... Pero ano, Belinda? Pero araw-araw akong nakokonsensya. Araw-araw kong naaalala ang anak ko. Kahit isang araw lang siya sa akin. Araw-araw kong natatandaan ng pag-iyak niya. Araw-araw gusto ko siyang makita. Kaya naisip ko na dito ako magsanay bilang madre. Kahit 1 o 2 taon lang, aalis na ako. Wala akong planong kunin siya. Pero hindi ko alam kung paano nangyaring nalaman ni Gibo na buhay ang anak namin. Ang sabi niya sa akin, naramdaman at naamoy niya raw ang sarili niyang dugo. At natuntun niya ang kumbento? Opo, natuntun niya. Mga 1 buwan na rin ang nakalipas. 1 buwan? Yun ang araw kung kailan nagbagong anyo si Ligaya. Nagbabagong anyo po si Ligaya? Naging aswang siya? Alam mong aswang ang tatay niya. Malamang na magiging aswang din siya. Pero hindi po ba siya nagiging aswang nung maliit pa siya? Nung nakaraang buwan lang siya naging aswang?
Hindi siya nagiging aswang noon. Pero wag na nating masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yan. May malaking problema tayo ngayon. Alam na ng tatay niya kung nasaan siya, kaya siguradong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Ligaya. Alam ko na hindi mo ibibigay sa kanya ang bata. Kaya, anong pinaplano mo? Ang bala ko po ay itago siya. Bala ko po siyang itakas dito. Nang hindi sinasabi sa akin, wala ka ring konsiderasyon sa taong nagpalaki sa kanya. Iniisip mo lang ang sarili mo, Belinda. Paanong iniisip ko lang ang sarili ko? Iniisip ko ang kalagayan ng anak ko, sister. Kapag nakuha siya ng tatay niya, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa kanya. Baka tuloy na siya maging aswang at kumain na laman ng tao. Kapag itinakas mo si Ligaya dito, hindi mo ba naiisip na pwedeng maamoy pa ng ama niya ang dugo ni Ligaya? Hindi mo naisip na pwedeng masundan pa rin kayo? Kung gayon, may naisip po ba kayong paraan para hindi nila makuha si Ligaya? Wala pa. Eh di, yun na lang ang paraan para hindi nila makuha ang anak ko. Ang paraan mo ay tumakas ng tumakas? Mali ang paraan mo, Belinda. Mula pa noon hanggang ngayon, ang tanging ginagawa mo lang tumakas. Hindi mo man lang ba naisip na harapin kung ano man yung pagkakamali mo? Sister Lorena, hindi niyo po kasi maintindihan dahil... Ako ang nagpalaki kay Ligaya. Hindi man siya nanggaling sa akin, hindi ko man siya kadugo. Kilalang kilala ko naman siya. Alam ko ang amoy ng kilikili, utot at hininga niya. Alam ko rin ang ugali niya. Mula pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog, ako ang tumayong ina ni Ligaya. Kaya wag mo nga alisin sa akin ang karapatan na gumawa ng paraan para iligtas siya. Sister Lorena, Gagawa natin ang paraan para hindi siya makuha ng tatay niya. Kung kinakailangang masaktan ako o ikaw, gagawin ko. Mailigtas lang sa kapahamakan ng bata. Mahal ko si Ligaya. Hindi ko man siya anak, mahal na mahal ko siya. Noong gabing yon matapos kong kausapin si Belinda, kinabukasan nagpaalam kaagad ako sa Mother Superior na aalis dahil may importante akong kailangang puntahan. Kasama si Belinda at Ligaya, pumunta kami sa bahay ni Tata Elyong. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya nang pagbuksan niya kami ng pinto. Oh, anong nangyari at magkasama kayong narito? Tata Elyong, kailangan po namin ang tulong ninyo. Kailangan naming malaman kung paano kakalabanin ang tatay ni Ligaya. Kakalabanin niyo ang tatay niya? Sister, mahirap yan. Mahirap, pero yun lang ang paraan para hindi niya tuluyang kunin si Ligaya. Kung ganon, ilang araw ang kaya niyo para maganda? 1 linggo lang ang kaya namin, Tata Elyong. Yun lang ang palugit na ibinigay kay Sister Belinda. Pero imposible yon. Ayon sa panaginip ko, isang malakas na uri ng aswang ang tatay ni Ligaya. Isa siyang gabunan. Anong bumbunan? Kahit pa mukha siyang bumbunan, wala akong pakialam. Mas malakas ang Diyos kesa sa bumbunan na yon. Ang sabi ko gabunan, hindi bunbunan. Ang mga gabunan ay isang uri ng aswang na may kulay puting buhok at itim na balat. Kaya nilang mambiktima ng tao kahit sa umaga pa. Kaya rin nilang manlinlang tulad na lang ng ginawa niya kay Sister Belinda. Mas malakas sila tuwing bilog ang buwan at sa susunod na linggo ang susunod na bilog na buwan. Kaya gusto ninyang kunin si Ligaya. Isa pa, magbabago rin ang anyo ng batang ito sa gabing yon. Ibig mo bang sabihin, tuwing bilog ang buwan, kusang magbabago ang anyo ni Ligaya? Oo, yun ang palagi niyong babantayan. wala po bang paraan para maging normal na tao lang ang anak ko? Pasensya ka na, pero walang paraan. Ang tanging magagawa lang ay sanayin siyang pigilan ng sarili na huwag kumain ng tao. Kung masusunod ninyo na hindi siya kakain ng tao sa loob ng ilang taon, masasanay siya. Ganon sinasanay ang mga milahing aswang. Kayang-kaya natin gawin yon, Belinda. 10 taon kong sinanay si Ligaya sa kakaibang ugali niya bilang walang emosyon. Madali na lang sanayin siyang huwag kumain ng tao dahil disiplinado ang batang yon. Sa ngayon, huwag muna yun ang isipin niyo. Isipin niyo muna kung paano natin siya maililigtas sa tatay niyang gabunan. Malakas man ang aswang na yon, matatalo natin siya gamit ang talino. Tama ka. Kung ganun tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng mga pangontra at sasama rin ako sa inyo pabalik sa kumbento. Kahit magpapanggap na lang ako bilang voluntaryong tagalinis. Magandang ideya po yan, Tata Elyong. Simulan na natin ang pagpaplano.
Ang totoo, natatakot din talaga ako sa kung ano man ang magiging resulta nito. Na baka hindi kami magtagumpay, na baka maraming taong mamatay sa gagawin namin. Pero hindi naman matatapos to kung hindi matapang na haharapin. Magiging paulit-ulit lang ang mangyayari. Kaya pinili kong maging matapang. Pinili kong harapin ang problema para masolusyonan ng tama. Sinunod namin ang habili ni Tata Elyong. Isinama na rin namin siya sa kumbento tulad ng napag-usapan. Lumipas ang mga araw at naging tahimik, para bang walang kakaibang mangyayari. Kinumusta ko naman si Sister Belinda pero hindi daw siya dinadalaw ni Gibo. Katakataka na walang kakaiba hanggang sa sumapit ang mismong araw kung kailan mangyayari na ang bilog na buwan. Umaga pagkatapos ng pagdarasal at pag-aalmusal namin, dumiretso na kami ni Ligaya sa harap ng kumbento at nagsimulang maglinis. Habang nagwawalis ng mga natuyong dahon, ipinaalala ko sa kanya ang mangyayari mamayang gabi. Ligaya, natatandaan mo ba ang lahat ng mga pinag-usapan natin nila Sister Belinda at Tata Elyong? Opo, sister. Tanda ko rin po kung anong mga dapat gawin. Mabuti kung ganon. Ay, sana talaga at malampasan natin ang lahat ng ito. No? Basta't huwag na huwag ka nang lalabas ng kwarto ha. Ikaw ang pakay ng tatay mo. Kaya kailangang hindi ka niya makuha. Ako po ang dahilan ng lahat ng problemang ito, di po ba? Naku, hindi ka problema. Huwag mong iisipin yan. Ilang beses ko pong narinig kay Tata Elyong na problema ito. Kaya huwag niyo na pong baguhin. Ako po talagang problema. Bakit hindi niyo na lang ako ibigay sa tatay ko? Nang sa gayon, hindi na po kayo nahihirapan. Huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Kahit ikamatay ko pa, hindi kita ibibigay sa isang aswang. Pero, aswang din po ako. Tao ka rin. Makinig kang mabuti sa akin, Ligaya. Hinding-hindi ka sasama sa tatay mo. Mananatili ka sa tabi ko. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sister. Magandang umaga ho, Sister Lorena. Sino ho kayo? Ligaya, ano ka ba? Si Kuya Joselito mo yan. Oo nga. Ilang araw lang ako hindi nakadalaw dito. Nakalimutan mo na agad ako. Hindi po kayo si Kuya Joselito. Alam ko na. Bigote ko ba? Naisipan ko kasi na pahabain imbis na ahitin eh. Kaya siguro hindi mo ako nakilala. Joselito, siya nga pala. Mabutit na ipatawag ka ni Samuel. Tungkol saan nga po pala yung sasabihin mo sa akin? Tungkol sa mangyayari mamayang kabilugan ng buwan. Kailangan ko kasi ng tulong mo para protektahan ang kumbento at bahay ampunan. Protektahan saan? Ngayong gabi, may susugod na aswang at babalaking kunin si Ligaya. Kailangan ko ang tulong mo para mapigilan siya. Matutulungan mo ba kami? Naku, walang problema, sister. Tutulong po ako sa abot na makakaya ko. Maraming salamat, Joselito. Aasahan kita. Mabilis na sumapit ang gabi. Pinatulog ko si Ligaya ng maaga para kung sakaling mag-alas 12 na ng gabi at kailangan niya ng magpalit ng anyo, hindi niya gaanong mararamdaman. Itinali ko rin ang mga braso niya at paa niya gamit ang lubid na ibinabad sa holy water tulad ng itinuro ni Tata Elyong. Matamang nakaabang ako sa pagpatak ng alas 12 hanggang sa unti-unti nang nagbabago ang anyo ni Ligaya. Mula sa isang normal na batang paslit, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Nabalot ng kulay itim ang kanyang balat at nagbago ang kulay ng kanyang buhok. Namuti yun. Lumabas na ng tuluyan ang anyo niya bilang isang gabunan. Kung hindi lang may kumatok sa pinto, hindi pa ako matatauhan. Sister Lorena! Sister! Papasukin mo ako! Teka lang, Joselito. Nandyan na ako. Bilisan niyo ho! Heto na nga, bubuksan na. Diyos ko, mahabaging langit. Sino ka? Magandang gabi, Sister Lorena. Maraming salamat at hindi mo ko pinahirapan. Pinapasok mo ko agad. Tata Elyong! Sister Belinda! Diyos ko, tulungan ninyo ako! Huli na bago ka pa nila matulungan. Mabilis akong sinakal ni Gibo, ni hindi ko na nagamit ang pangontrang ibinigay sa akin ni Tata Elyong. Higit ko ang hininga ko habang unti-unti niya akong iniaangat
mula sa lupa. Pilit kong iniaalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya sa leeg ko pero sobrang lakas niya talaga. Walang laban ang maliliit kong kamay sa malakas niyang mga braso. Unti-unti bumao ng mahahaba niyang mga kuko sa leeg ko hanggang sa nakita ko ang nakapanghihilakbot ng ngiti niya sa akin. Maraming salamat sa pagpapalaki sa anak ko, Sister Lorena. Pero sa ngayon, sa tingin ko, kailangan mo nang magpahinga. Gibo! Huwag mong gawin niya kay Sister Lorena. Ako na lang ang patayin mo, huwag siya! Nabitiwan ako ni Gibo nang bigla siyang hampasin ni Sister Belinda ng buntot pagi. Pagkabagsak sa sahig, nanuot ang sakit sa balakang ko pero hindi ko yun gaanong ininda. Ang mas inintindi ko ay nang makita kong nagigising na si Ligaya. At nang magising siya, tila walang naging epekto ang lubid na nakagapos sa kanya. Madali niyang naalis ang kaliwang kamay. Pagkatapos ay ang kanan naman hanggang sa tuluyan siyang bumangon mula sa kama. Mahabaging langit! Sister Belinda! Si Ligaya! Sister Lorena! Sister Belinda! Tumabi kayo! Kakaibang kinikilos ni Ligaya! Kaagad na itinulak ni Tata Elyong si Sister Belinda. Kasunod nun ay ang pagsunggab ni Ligaya kay Gibo na mukhang nabigla rin sa inakto ng sarili niyang anak. Nabulabog ang buong kumbento sa nangyari at nagsilabasan ng mga madre kasunod ng takot na hiyawan nila. Sa pagkakataong yon, kinailangan na namin silang pabalikin sa loob ng mga kwarto nila para kumalma. Pero dahil sa takot, wala silang nagawa kundi ang magtakbuhan palabas. Kailangan yung dali ng mga madre sa chapel at isara ang pinto. Huwag mo silang palalabasin dahil siguradong may mga nakaabang pang ibang aswang sa labas. Sige ho, Tata Elyong. Pero magiging ayos lang ba ang lahat? Si Ligaya, hindi ba siya masasaktan? Bata pa si Ligaya, kaya kailangan niya ng tulong. Tutulungan ko siya habang tinutulungan ninyo mga madre na magtago. Basta't nasa loob sila ng chapel, magiging ligtas sila. Sige ho, Tata Elyong. Mag-iingat po kayo. Nagmamadaling sinunod namin ang utos ni Tata Elyong. Dinala namin ang mga madre sa loob ng chapel. Mabuti na lang at sumunod din sila. Doon ay sabay-sabay silang nagdasal kasunod ng malakas na paghampas ng hangin mula sa labas. Umaalulong na ang mga aswang. Nakakapangilabot pero mas malakas ang pananampalataya namin. Bago ako lumabas ng chapel, kumuha ako ng holy water at binigyan din nun si Sister Belinda. Pero pagbalik namin sa kung saan namin iniwanan sina Tata Elyong, wala na sila. Nasaan na sila? Sister, baka nakuha na ni Gibo ang anak ko. Naririnig ko pa ang mga alulong nila. Kaya siguradong nandito pa sila. Hanapin natin sila, dali. Tingnan mo, sister. Bukas ang pinto. Sa labas, lumabas tayo. Hindi nga kami nagkamali. Paglabas ng kumbento na abutan namin sina Tata Elyong at Ligaya na kinakalaban si Gibo. Sugatan na si Tata Elyong pero hindi pa rin siya humihinto sa pagtulong. Tatakbo na sana kami para tulungan siya pero may humarang na 2 aso sa harap namin. Nakakatakot ang itsura nila, hindi pangkaraniwang aso. May mahahaba at matatalas ng ngipin sila. Habang ang mga mata nila ay namumula, nanlilisik. Huwag kayong lalapit sa amin. Umalis na kayo rito. Wisikan natin sila ng holy water. Kailangan yung malinisan. Mga demonyo kayo! Gamit ang holy water, winisikan namin sila. At mukhang umepekto yon dahil umusok ang kanilang mga balat. Kaya lang, hindi sapat para mamatay. Sumugod ang isa sa kanila kay Sister Belinda. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang rosaryong suot ko at dinikit sa aswang. Doon nagliyab ang katawan ng aswang kasunod ng pagkapulbos nito. Ganon din ang ginawa namin sa isa pa. Pagod na nilingon namin ang direksyon ni na Tata Elyong at naabutan ng sitwasyon. Nakahiga si Gibo sa lupa habang mahigpit na hawak ni Tata Elyong ang nakapulupot na buntot pagi sa leeg niya. Anak ko, huwag mo akong patayin! Tapusin mo na siya, Ligaya! Masamang nilalang siya! Sa isang iglap tumalon si Ligaya sa ibabaw ng kanyang ama at nilapa ito. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko kung paano niya tuluyang ginilitan ang leeg ng kanyang sariling ama gamit ang matatalas niyang kuko, kung paano niyang kinagat ang mga laman nito
at kung gaano siya kagalit habang ginagawa ang lahat ng yun. Tandang-tanda ko. Pagkatapos nang hihinang nawalan ng malay si Ligaya, kasunod ng unti-unting pagbalik ng katawan niya bilang tao. Nang ikwento ko kay Mother Superior ang nangyari, nahirapan siyang tanggapin ang lahat. Pero sa tulong ng mga saksing madre, naniwala siya. Si Sister Belinda kinailangan niyang lumabas ng kumbento at hindi na ituloy ang pagmamadre pagkatapos niyang aminin ang katotohanang anak niya nga si Ligaya. Si Joselito, nakatakas siya sa kulungan kung saan siya ikinulong ng gabunan. Ang sabi ni Tata Elyong, may kakayahan ang mga gabunan na kumuha ng biktima, ikulong ito at kopyahin ang itsura, kaya nagawa nitong makapasok sa kumbento ng walang kahirap-hirap. Habang si Ligaya, pinayagang manatili sa kumbento basta't ako ang mag-aalaga sa kanya. Basta't ang sikreto niya ay mananatili lang sa aming tatlo ng bagong Mother Superior. Hindi alam ng mga madre na si Ligaya ang isa pang gabunan na sumugod sa kumbento noong gabing yun. Sister Lorena, nandito na po ako. Oh, Belinda! Sakto't katatapos lang ni Ligaya na maligo. Ayos lang po ba kung ako po magtatali ng buhok niya? Walang problema. Basta patuyuin mo na lang muna ng husto bago mo talian, ha? Matagal ko na pong pangarap na matalian siya ng buhok. Salamat talaga, sister, ha? Masaya ako na pinayagan mo akong ipasyal si Ligaya. Basta't ingatan mo lang at ibalik mo rito, ha? Ibabalik ko po talaga siya. Nag-aaral na po ako ulit para magkaroon ng maayos na trabaho para sa kanya. Kayo lang pong maaasahan kung magbabantay sa kanya eh. Darating din ang araw na ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Basta't maghintay ka lang. Sa tamang panahon, makakasama mo rin siya. Sa ngayon, Miss Anne, magkasama na si Belinda at Ligaya. Nasa edad 40 anyos na si Ligaya at madalas niya pa rin akong dinadalaw dito sa kumbento. Ang pangako niya, hindi siya titigil na dumalaw sa akin hanggat ako ay nabubuhay. At ito pong kwento ko, ipinasulat ko naman sa baguhang madre na malapit sa akin. Kung itatanong niyo kung ano na ang kalagayan ko, isa na po akong Mother Superior ng kumbento. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat sa lahat ng nakinig hanggang dito sa dulo. Nagmamahal, Lorena. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. Hindi